Yo, what's up kamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, nandito tayo sa National Highway ng Laguna Lucban o Lucena Lucban Road. So, pupunta tayo dun sa boundary ng Laguna at saka Quezon. So, doon tayo mag-vlog at syempre, gagawin natin syempre dahil April lang ngayon, review and revenue update. So, magiging active tayo mga kamay when it comes sa vlogging, kaya samahan ninyo ako at suportahan ng aking channel na muling maging highly active when it comes sa views na mabuhay at parang tayo against the moon. So anyways, diretso na tayo doon sa unahan at ipapakita ko sa inyo yung pinuntahan namin na Japper dito sa Laguna, kung saan nung nag-celebrate yung anak ko ng birthday. So in-invite ko sila. Siguro nasa 10 years old. Ngayon 13 years old ng aking anak. So teenager na aking anak officially. So alam niyo na, dalaga na talaga. May dalaga na si Bidogs mga may. Ganun talaga. Kailangan natin na tanggapin na as time goes by, yung panahon talaga mabilis at tayo nagkakaedad. So darating ang time na syempre magkakaroon ng ng sariling buhay ng ating mga anak, lalo yung anak ko rin syempre. Pero hangga't nandito pa sa puder natin, so i-maximize o i-cherish ang moment na yun nga, magkaroon ng bonding from time to time. So let's go mga kamay, doon natin pag-usapan yung i-discuss natin ng mga content creators sa ating channel. So let's go. Namin yan, yung in-invite ko si Japper. Yan ang restaurant na yan. So dito kami tumawid papunta dyan sa loob, Maribela. At malaki na yung pinagbago. Marami daw building or mga tinayo dyan na additional na amenities para mas maganda sa mga customer, mas convenient sa kanila. So yun, ito na tayo, mag-vlog sa unahan. Tinanggalin ko muna, natatanggal pala to. Natatanggal pala yung holder natin, wala stick. Bibili na ako ng bago mga kamay. Ito na tayo sa unahan. Tara na mga kakamay, halina't sa panonood ng aking video at livestream, kung saan may matutunan bawat aking tinuturo. Bawat ginagawa ay sinasamahan ng galing at puso. Simple. Grabe, ang ganda ng daan dito. Dapat ganitong daan yung basta pulidong pagkakagawa. So hindi ko alam kung tatagal to, pero ganda. Saka lumawak na dito may grabe, ganda. Ang takbo ng sasakyan, e-bike. Ayan, grabe, sarap. Ang iwas talaga dito yung aksidente. Siyempre malawak. Siyempre kung sa mga driver na magpatakbong na bilis tulad yan, ang bilis kahit kurbada, diba? Malawak lumalamig na mga kamay. Nakalimutan ko yung jacket Itong gusto ko kasi yung mga kamay na vlog, yung nagka-travel habang may ginawa ka na chat. Malapit na yata tayo sa boundary. Actually malapit na tayo sa Lucban, may konting kembot na lang. May kabayo. Yeah. Tagtag ang GoPro natin. Yung holder, bibili na ang bago. Dandanan tayo dito. Okay, slow down. Ang baho. Mabaho mga kamay. Tabi lang tayo kasi nag-overtake sila. So yun mga kamay, malapit na tayo sa boundary. Si Kuya nag-mountain bike. Bababa na tayo. Ayan na. Yan na yung boundary. Diyan tayo tatambay ng Bagya. Diyan tayo mag-vlog.
Yun. Yun mga kamay, this is it, Pansit. So nandito na tayo ngayon sa binabanggit ko, sinasabi ko na boundary ng Quezon tsaka Laguna. So dito sa kinatatayang ko, Quezon na po ito. Yan ang karatula mga kamay. Pag lumiban ako dito, Laguna. Ayun po yung karatula ng Laguna. So dulo na po ito ng Laguna, tapos bungad na ng Quezon. So nandito ako ngayon, may para dito tayo mag vlog. At talagang maganda pa yung dito. Kumbaga nakapreserve pa yung nature. Malamig pang ang simoy ng hangin, makakasingot ka ng fresh air talaga. Sana ma-preserve to at hindi makalbo, kasi nowadays di ba sobrang init ngayon, lalo dun sa tinitira namin sa Tacos, grabing init mga kamay. Nandito tayo ngayon sa National Road kung saan madaming dumadaan. At ito naman mga kamay, yung way na to papunta yan sa proper ng Lucban, Quezon, Lucena, palabas ng basta papuntang Candelaria. May mga daanan dyan. At meron din meron dyan mga kamay na pasyalan, yung Kamay na Jesus. Ito naman kasi papuntang Santa Cruz yan Laguna, Manila. So pwede rin doon pa Manila, pero iikot ka. So ang dito talaga ang way papuntang Quezon, mostly pa Bicol. So yun yun. Kaya dito tayo mag-vlog mga kamay. At dito sa Quezon City, tinambay ko muna sa daan. At maraming tumitingin sa atin mga kamay. So banggit ko mga kamay, tayo mag-review and revenue update. So dito natin gaganapin ang natin first ever vlog sa April. At syempre sabi ko nga sa live stream na talaga magiging active ako this April, kasi kailangan natin makuha yung self challenge natin na $200 minimum. So kung makukuha pa natin mas mataas sa $200, much better syempre. Kumbaga natin yung pampondo mga kamay. At ito na, kukunin natin syempre yung kodigo natin mga kamay. At dito ginawa ko na yung kodigo. Ay, by the way mga kamay nga pala, gusto ko na i-advance congratulations si Gagamboy. Kung kilala si Gagamboy mga kamay, syempre team member ng team Kubunuto, kinakanuto mga kamay. So na siya, na-reach niya na yung 4K watch hour at yung 1K nga subscribers. Pero yun nga, meron siyang konting problema, which is yun nga, kinuntak ako ni Katuba kanina. Nasa labas po ako may pinuntahan nga kami, gawa ng birthday ngayon ng anak ko. So officially teenager ng aking anak, 13 na po today. So hindi na natin mapipigilan. At yun nga, sinurprise namin dun sa Quezon. Pumunta kami, binilang ko lang ng cake, maliit na cake. Tapos yun nga, nag-trinit yung niya, yung mga ibang classmate, yung mga best friend niya doon, para at least magkaroon sila ng konting celebration. So yun, at dito na tayo. Yun nga, banggit ko kay Gagamboy may problema, at ayusin pa natin. Kukontakin ko sa Katuba kasi tinatawagan ko kanina, hindi makontak, walang signal doon, may inang signal sa Balitige. So anyways mga kamay, ang pag-uusapan natin ngayon is review and revenue update. Syempre since na bagay ko yung Kubunuto, yun ang pag-uusapan natin. Kasi di ba nagkaroon sila ng challenge dun sa team Kubunuto, silang tatlo, si Kanuto, si Step Official Vlog, si Kangiti, di ba? Tapos si Katuba. Sisilipin natin yung nila, yung revenue nila last March. So sisilipin natin sa mga supporters ng team Kubunuto. Eto na. Although meron silang yung parang in-expose silang nila, yung parang overall na revenue, ako naman ang pinopokus ko through vlogs. So kinukuha ko yung details nila sa kanilang channel, lahat ng videos na vlog kino-correct ko, tino-total ko, at gumagawa tayo ng ng RPM based sa nila, sa estimation ko mga kamay, na hindi siya, kumbaga hindi siya nalalayo, hindi naman sobrang sobra. So saktuhan lang ang ating estimation ng assessment sa RPM, kasi yun ang kasi mga kamay, yung multiplier. So anyways mga kamay, let's move forward para at least mabilisan. Baka dumana dito service ng anak ko. Pag-usapan na natin mga kamay yung una sa ating listahan. So lahat nandito syempre mga kamay.
malamok ah. Yung details syempre mapanood nyo dun sa, sa screen natin para masundan nyo po yung sinasabi ko. Para at least kada banggit ko lumalabas yung details dun sa, sa screen, diba? So una natin syempre si Katuba Official. So soon may makakabisita ko dyan kasi mag full time vlog na tayo. Focus na tayo sa vlogging, kaya I need your support. Don't skip ads syempre. Ito Katuba Official, meron siyang 23.6k na subscribers count at nakapag vlog siya last March ng 36. So sobrang sipag po ni Katuba. More than 1 vlog a day. Sa 30 days halos daily vlog siya, nag-exceed pa siya doon. Sabi nga ni Japper, di ba, isa siya sa pinakamasipag na content creator as of now. Hindi talaga tumitigil mamay si Katuba sa pag-vlog. Kumbaga kahit pa paano nakakuha siya ng ng hindi naman sobrang laking revenue, at least decent one. Kumbaga compared sa kung nagtatrabaho siya, di ba? So si Katuba mamay 36 vlogs. Yung total views na doon is umabot po ng 137,170 views. So ang estimation natin sa revenue niya sa dollars is around $274.34. Sa Philippine peso, pag kinonvert natin, ang palitan ngayon nasa 57.23. So that's around 15,700.48 pesos. Grabe mamay. Kumbaga ako may knowledge ako may knowledge ako kay Katuba pagdating sa niya, sa sahod niya sa trabaho niya dati. Kaya kung mapapansin nyo, kung sa vlog medyo maganda po ang earnings na nakukuha ni Katuba compared dun sa sa sahod niya sa pangangamuhan. So bago natin ituloy ang ating vlog, ang ganda nitong kotse mamay oh. Ayan may top down si tatay oh. Top down. Galing. Ayos So tuloy tayo. Si Katuba mga sobrang sipag niya, hindi tumitigil. Kahit na mababa ang views, tuloy-tuloy sa pag-vlog. Kasi alam niya sa sarili niya na pag may vlog, nag-upload siya, merong kahit pa paano revenue. So kaya sobrang solid, at least meron na siyang viewers talaga pag once nag-upload si Katuba. So yun, dadako na tayo mamay syempre sa queen ng team Kubunoto, si Step Official Vlog, si Kangiti. Alam niyo na sa mga mga viewers natin dyan na itong pinaka talaga top 1 sa buong Sword family. Wala pa nakaka-break kay Step Official Vlog when it comes sa revenue. Siya talagang pinakamalaking na nakuha na revenue sa history ng Sword family. Wala pa po nakaka-break. So yun, si Step Official Vlog, meron siyang 38.7k na subscribers count at nakapag-vlog po siya last March ng 19. Doon sa 19 na vlog mamay, nakakuha siya ng views na 181,000 views, which is ang estimated revenue niya is around $543. So ang niya, RPM niya mamay nasa 3 or something, basta yun ang range nila, 3. At pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 31,075.89 pesos. So not bad mga kamay. Kasi before, di ba, nakita ko sa vlog yata o sa live na parang pinaplano ni Kangiti mangamuhan o kumbaga maging empleyado. So kung ganito nakuha mo Kangiti na sahod every month, for sure ako I suggest na wag ka nang mangamuhan. So kasi ako ngayon nangangamuhan ako, and yung estimated revenue na nakukuha mo based sa sahod ko ngayon sobrang malayo talaga. Kaya much better focus ka lang sa vlog. Yun ang sinasuggest ng Kuya Bidogs mo. At okay pa naman, kumbaga i-avoid mo na yung kung anong sinasabi ng mga ayaw sa'yo, kasi hindi mo naman mapipis ang ayaw sa'yo yung mga basher ba. So kumbaga set aside mo, gawin mo yung gusto mong gawin, plano mo, yung pag-vlog mo, kasi yung earnings naman yan at the end of the day ikaw din naman magbe-benefit, pati na rin yung future mo syempre. So yun, eto na mamay, dumadami yung mga sakyan kasi na ngayon, time na kasi ng uwian. Yan. Dami na nakatingin sa atin mamay na mga sakyan nasilip. Ay, eto na ang van siguro ng ng anak ko mamay. Ayan, yan siguro. Hindi, ayun. So anyways mamay, ito na yung pinakalas syempre, ang king ng team Kubunoto, si Kanoto TV, si Ken, si Boss Pablo, si BP.
syempre belated happy birthday kasi nung nakaraan nag-birthday yan, di ba? In-invite ako ni Kanuto kaso lang hindi nga ako napayagan na mag-leave. At the same time medyo langanin ako mamay sa pagta-travel kasi pag nagpunta ako sa Nasugbu, sa Balitigyo, sa Batangas mamay, gusto ko medyo mahabang bakasyon. So kaya magpo-focus nga tayo sa vlogging para at least sarili nating oras tayo magde-decide at hindi tayo magkakaroon ng boss. Kumbaga tayo ng boss sa ating sa ating career. So dito na tayo focus sa vlog. So si Kanuto mamay, meron siyang 116k na subscribers count. So grabe, tumaas to ng ng 4 to 5k na subscribers count kasi last time nasa 112 yata o 111. So ngayong March naka 19 na vlog si Kanuto. So si Kanuto is nandiyan yung service ng anak ko, yan nandiyan anak ko. Dito yun yung anak ko. Ayan, dumaan na yung anak ko mamay. So anyways mamay, tuloy tayo kay Kanuto. So 19 na vlogs. Ang views na nakuha niya doon is 219,400 views, which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue nga pala, that's around $767.90. So sa Philippine peso mamay, that's around 43,946.92 pesos. So yan po ang earnings na nakukuha ng Team Kubunuto when it comes sa vlog. Pure vlogs po ito yung mamay, hindi pa po kasali dito yung mga revenue nila sa live, mga palipad, mga membership, yung mga palipad na sinasabi kong super chat, lahat ng mga ng mga perks na nakukuha nila sa YT. So yung mga adjustment, mga alam mo yun, mga bawas-bawas, mga tax, hindi pa po kasali dito. So kumbaga ang dinidiscuss natin yung gross nila na revenue. Pero ito naman kasi mamay, when it comes sa revenue sa vlog, konti na lang po ang tax ito. So konti lang mababawas, kumbaga konting-konti na lang. Pagdating naman kasi sa super chat, grabe ang laki ng ng inaawas ng YT. Halos 50% yung natitira sa mga content creators. So that's it mamay. Welcome dito sa Quezon, sa Laguna. At hopefully sa mga viewers natin na nakapanood sa atin dito, hopefully masuportahan niyo po yung channel ko. At hindi lang po itong gagawin natin na vlog kasi magta-travel vlog tayo. At meron akong minamanage sa channel at yun naman is for charity. So hopefully masuportahan niyo yung channel ni Mother and Uning Vlog. So kasi yun 100% charity na ginagawa ni Tita Mother and Uning Vlog. So like I said mamay, laging paalala ni Bidogs na don't skip ads sa lahat ng mga content creators na pinapalo nyo, ako man o yung ibang content creators na kasama natin sa Sword Family o sa ibang mga content creators na wala din natin sa community. Kasi alam nyo na, diyan kami kumikita or nagkakaroon ng revenue. So paano yun mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay. Shout out to mga solid support